Feng Shui Consultancy. www.pakbettv.com. Sa ating mga palad mga kapakbet, may makikita tayong parang bundok. Sa Ingles, ang tawag sa mga ito, seamounts. Ito ay may mahalagang papel na ginagampanan kung babasahin ang inyong kapalaran gamit ang inyong mga palad o mas kilala bilang palm reading o palmistry. Batay sa Chinese palmistry, meron tayong 7 mounts sa ating palad at ito ay nakapangalan base sa 7 planeta. Sa tulong ng palmistry mounts na babanggitin mga kapakpit, makikita mo ang iyong kapalaran sa buhay, ang iyong mga nakatagong personalidad, swerte, yaman, kalusugan, career at tadhana. Meron tayong 7 palmistry mounts at ito ang mga sumusunod. Una, Mount of Jupiter. Ang Mount of Jupiter, mga kapakbet, ay matatagpuan sa ilalim ng hintuturo ng daliri. Sinisimbolo nito ang willpower, pagiging maotoridad, ambisyon sa buhay at respeto sa sarili. Kung ito ay kitang-kita sa iyong mga palad kapakbet, sinasabi nito na kayo ay ambitious. Ang focus ay nasa career. Ikaw din ay responsable, tapat at maaasahan. Malaki ang tsansa na ikaw ay uunlad sa tulong ng iyong trabaho o larangan. Halimbawa sa mga trabaho na suwak sa iyo ay ang pagsali sa army o maging civil servant. Kung hindi naman hulmado o hindi nakikita ang iyong Mount of Jupiter, ikaw daw ay clumsy, tamad at sinungaling. At kung ito ay overly developed naman kapakbet, ikaw ay over-ambitious at mapagpanggap. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ikalima, Mount of Saturn. Ang Mount of Saturn naman ay makikita sa ilalim ng middle finger. Ito kapakbet ay may relasyon sa mga perspektibo mo sa buhay at ang pagiging matapat kahit walang nakakakita. Kung ang Mount of Saturn mo ay kitang-kita, ikaw daw ay matalino, sinseridad, independent at hindi nagmamadali sa mga bagay-bagay. Dagdag pa, ikaw din kapakbet ay mahilig mag-aral at magaling ka pagdating sa mga mathematical problems. Kung ang Mount of Saturn mo naman ay underdeveloped, ikaw ay malungkutin at lonely. Ikaw din ay superstitious at malakas ang pananampalataya sa napiling relihiyon. Isa pa kapakbet, kung may sikretong sasabihin sa iyong kaibigan, hindi mo ito ikakalat. Samantalang ang overdeveloped Mount of Saturn ay isang indikasyon na ikaw ay mayabang ngunit maingat sa mga bagay-bagay. Ikatlo, the Mount of Apollo. Ang Mount of Apollo o Mount of Sun ay well-developed kung ikaw ay may matalas na pag-iisip at mahilig ka sa mga arts at literatures. Meron kang artistic side na makakatulong sa iyo. Ikaw ay mahilig tumulong sa ibang tao kahit hindi mo sila kilala. Subalit, hindi ka tumatanggap ng mga pabor sa ibang tao kung wala kang makukuhang gantimpala. Para sa mga lalaki, madali kayong makakakuha ng pera. Para sa mga babae, malaki ang posibilidad na kayo ay makakapag-asawa ng mayaman na lalaki. At kung ang Mount of Apollo mo ay flat kapakbit, sinabi nito na hindi ka mahilig sa arts at hindi gaanong maganda ang wealth fortune mo. The Mount of Mercury. Sunod naman mga kapakbet ay ang The Mount of Mercury. Ito ay matatagpuan sa ilalim ng hindi liit na daliri o little finger. Nire-representa naman ito ang karunungan at ang abilidad na mag-isip ng maayos at maganda. Kung ito ay fully developed, ikaw ay matalino at resourceful sa buhay. Kahit mga simpleng bagay ay magagawa mong makabuluhan. Kung ito naman ay sobrang taas, ikaw ay madaldal. Kung mababa naman ito,
ikaw ay may pag-uugali na hindi maganda at hindi mo binibigyang effort ang mga ginagawa mo sa iyong buhay. The Mount of Luna. Panglima ay ang The Mount of Luna. Ang The Mount of Luna, mga kapakbet, ay makikita sa pinakailalim o pinakadulo ng iyong palad sa ibaba ng hinliliit. Ito ay tinatawag bilang The Mount of Moon. Nire-representa nito ang imahinasyon, intuition, mga misteryong ganap sa buhay. Kung meron ka nito kapakbet, ikaw daw ay may malikot na imahinasyon. Ang pag-uugali na meron ka ay marigalig. Kung ito naman ay prominent at overly developed, ikaw daw ay sentimental na tao. Ibig sabihin, kahit sa mga maliliit na bagay, meron kang pinapahalagahang emosyon at koneksyon. Kung mababa naman ito, ikaw ay conservative na tao at nahihirapang makagawa ng bagong ideya. Ika-anim, The Mount of Venus. Ang Mount of Venus naman ay H. Kaya naman, kung ito ay fully developed, ikaw ay maawain, gentle at maaalalahanin. Magiging maayos din ang iyong buhay pag-ibig dahil ito ay mayabong. Kung flat naman ito kapakbet, kulang ka sa enerhiya. Ibig sabihin, ikaw ay matamlay. Kung ito naman ay overly developed, ikaw ay sobra naman sa sigla. The Mount of Mars. Ang panghuli ay ang Mount of Mars. Meron tayong 3 uri ng Mount of Mars. Ang Mount of Inner Mars na matatagpuan sa ilalim lang ng Mount of Jupiter. Ang Mount of Outer Mars na nasa ilalim lang ng Mount of Mercury. At ang Plain Mars na nasa gitna ng iyong palad. Nire-representa ng Inner Mars ang pagiging matapang at adventurous sa buhay. Kaya naman, kung ito ay prominent sa iyong palad, ikaw ay matapang. Nire-representa naman ng Outer Mars ang kontrol sa sarili. Kaya kapakbet, kung meron ka nito, ikaw ay porsigido sa buhay at nadadala mo ng maayos ang iyong sarili. Ang Plain Mars naman ay kumakatawan sa iyong enerhiya sa buhay at swerte. Kung aaralin nyo ang palmistry, ito ang first step kapakbet. Dapat alam nyo ang 7 mounts sa ating mga palad. Ito ay dahil may koneksyon din ito sa kung paano mahuhulma ang mga guhit o linya na nasa inyong mga palad. Kung nasubukan nyo ng magpa-palm reading, isa ito sa mga tinitignan. Gayunpaman mga kapakbet, sa dulo ng araw, tayo pa rin naman ang magdedesisyon sa ating mga kinikilos at gagawing hakbang sa buhay. Sana ay may natutunan kayong bago sa amin mga kapakbet. Kayo ba? Ano ang nakikita nyo sa inyong mga palad? Comment nyo na yan. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hining-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbet.